Kasunduan natin sa kasal. Ngunit noong bata pa, nagbiro ang mga nakatatanda na mula ngayon ay wala ng bisa ang kasunduan. Sino ka? May kabuluhan ba ito? Walang kabuluhan. Hindi ba't ito ay pagtanggi sa kasal? Kailangan bang gawin ito sa harap ng lahat? Hindi ba pwedeng sa isang tahimik na lugar? Akala mo ba'y mananatili akong nakadikit sa'yo? Ito ang nais ng guro. Wala naman talagang plano na ganito. Ang Luok Sezong ay talagang isang malaking sekta. Umaasa akong maunawaan mo. Pagkatapos ng usaping ito, papasok ako sa Luok Sezong. Nais kong tumutok sa pag-aaral ng martial arts. Walang duda. Sa buhay na ito, malamang na hindi tayo magkikita. Naiintindihan ko na. Sinasabi mo bang hadlang ako sa iyong pagsasanay? Saktong magkatugma ang ating mga iniisip. Withdraw na lang ang kasal na ito. Kung hindi, mas mabuting pumili ng isang lihim na lugar para pag-usapan ito. Ang mapilit ng luyang sekta ay hindi nakakahiya. Ako ang natatakot na mapahiya, ikaw. Kamusta? Bata, hindi ka ba titigil sa pag-aasawa? Maging maingat ka. Gusto mo ba ito? Hindi naman siya kagandahan. Kapatid lang kami sa paaralan. Hindi kami masyadong close. Wala nang chika. Tayo na sa seryosong usapan. Wala akong problema sa pag-atras mo sa kasal. Pero kailangan mong magbigay ng kabayaran. Gustong-gusto ko na itigil mo ang iyong mga bata-bata na asal. Hindi ka pa ba nahihiya? Tumahimik ka, matandang tanga. Walang pakialam sa akin ang iyong kahihiyan. Namatay ang mga magulang ko sa pakikipaglaban para sa pamilya. Pinagkakaitan niyo na nga ng mga espiritual na bato ang mga anak ng mga bayani. Pati ba naman ang pangunahing pangangailangan sa buhay ay hindi niyo pa ibinibigay. Sa susunod, huwag na kayong magpakamatay para sa pamilya Gu. Wala talagang malasakit ang pamilyang ito. Ano ba iyan? Ang lagaslas na sekta, napakagaling ba nila? Pwede na lang ba silang pilitin ang iba na makipaghiwalay sa harap ng maraming tao? Walang kwenta ang mga malalaking sekta. At ikaw, huwag kang magsalita. Natakot ako sa bad breath mo. Sip-sip. Ang baho ng bibig mo. Imposibleng may matikman ka. Nabaliw na, nagalit sa pamilya sa harap ng lahat. Lalo pang tinapakan ang dangal ng pamilya Gu. Sa susunod, sa tuwing lalabas siya ng Sin Gifitidens, tiyak na hindi siya palalagpasin ng pamilya Gu. Gagamitin ang pagkakataong ito para makabawi. Hindi ka ba magagalit? Mamamatay ka. Hindi na maaga. Tungkol sa hinihinging kabayaran ni Gu Feng. Anong tingin mo? Kagaya ng lahat ng mga naglalakbay sa oras. Si Gu Feng ay mayroon ding espesyal na kakayahan. 3 taon na ang nakalipas, isang bagay na kahawig ng incenso burner ang bumagsak mula sa langit. Pumasok sa kanyang isipan. Ang incenso burner ay may 3 butas na nangangailangan ng espiritual na bato upang pakainin. Kailangan lamang ilagay ang espiritual na bato sa 3 butas ng incenso burner. Magsasama-sama mula sa ilalim ang gatas na puti, ginto at lilang kulay. 3 likido na may iba't ibang kulay. Dahil sa kakulangan ng espiritual na bato, sinubukan lang niya ang likidong gatas na puti. Isang patak lang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makalampas sa antas ng pagbuo ng katawan. Ang lakas sa laban ay higit pa sa kanyang antas. 3 taon at 1 buwan. Sikretong pinakain kita ng 1 piraso ng karne. Mahal ang pampalasa sa ibabaw. Nagkakahalaga ng 100 na mababang uri ng espiritual na bato. 3 taon at 2 buwan. Binigyan kita ng 1 kahoy na tabak. Ang tabak na ito ay inukit ng 1 bihasang artisan sa loob ng 0 taon. Nagkakahalaga ng 1,000. Mababang uri ng espiritual na bato. 1 piraso ng karne ay nagkakahalaga ng 100 na espiritual na bato. Kailangan ng 1,000 na kahoy na espada. Ang mga espiritual na bato ay napakahirap. Ito ay candy na itinago ko ng maraming taon. Napakahalaga nito bilang alaala. Nagkakahalaga ng 3,000. Mababang uri ng espiritual na bato. Huwag magalit. Ang candy na ito ay ayaw kong kainin noong bata pa ako. Diretso pa rin hanggang ngayon. Napakalaki ng kahulugan nito, hahaha. Talagang magaling ang batang to. Noong bata pa si Kuyan Ran, natikman niya ang candy ni Gu Feng. Isa talaga siyang loko. Isang sirang comics. Nakuha mula sa isang misteryosong dalubhasa. May taglay itong napakataas na teknik. Maaaring baguhin ang mundo. Halaga 2,000. Mababang uri ng espiritual na bato. Diyos na kahoy na manika. Panyo na iniwan ng banal na babae na may bakas ng daan. Susi na nilalaro ng isang matandang leader. Paano magkakaroon ng ganitong mga walang hiya? Huwag nang magsalita. Lahat ng bagay ay tiyak na babayaran ko ayon sa presyo. Kumuha ka ng papel at isulat ito. Hahaha. Matapang ka. Nagawa mong mag-imbento ng dahilan. Sira ang reputasyon ng kapatid na si Ku. Saan ito? Ang tinutukoy mo ay ito. Pabor ito kay Sister Ku, Bakit ka ganyan ka-excited? Sa espiritu ng kontrata na may respeto at pagkakapantay-pantay. Ibinibigay ang pinakamalaking respeto sa mga babae. Dati nang naghawak kamay ng ilang beses.
Ibawas na lang sa kabuuang halaga. Sabihin mo agad sa kanila na ikaw lang ang gumawa niyan. Hindi yata maganda yon. Siyempre, talagang may ganitong bagay. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Kuyan Ran. Tumahimik ka, magkano ang kabuuang bilang ng mga espiritual na bato, ibibigay ko. Itong kapatid na ito ay kusang nagbigay up para sa iyo. Idagdag mo sa kabuuang halaga ang 50,000 na mababang uri ng espiritual na bato. Tungkol sa pangalawang bagay, isang exemption clause na nagkakahalaga ng 100,000 na mababang uri ng espiritual na bato. Gusto mo bang bigyan kita ng exemption sa pagsusulit na hawakan ka ng 5 beses? Ang pangalawang item ay mas mahalaga. Itong batang ito ay may mapagmataas na puso sa kabila ng kanyang walang pakialam na asal. Sayang, masyadong malaki ang agwat ng kanilang lakas. Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ayos na, isang panandali ang liwanag. Itong 1,000 espiritu na bato ay ipagkakaloob ko sa iyo. Napakabuti naman. Kabuang 543,070 piraso ng mababang uri ng merienda. Kailangan mo lang magbigay ng 540,000 na mababang uri ng espiritual na bato. Sobrang dami naman. Bakit, wala ka bang dalang espiritual na bato? Elder Liu, ano sa tingin mo ang dapat gawin dito? Magaling itong batang ito sa pagbasa ng sitwasyon. Matalino ang kusang paghanap ng paraan. Mula nang magkita kayo ni Kuyan Ran. 15 taon ng pinsalang espiritual. Sinusuportahan ng nakatatanda na ito. Ngunit masyadong mahaba ang 10,000 taon sa hinaharap. Paano kung gawing 100 taon sa hinaharap? Sundin natin ang nais ng nakatatanda. Matapos ang bawas, kabuang 450,000. Dahil kay Elder Liu, sapat na ang 400,000. Wala akong ganitong karaming espiritual na bato. Una, ibigay ang isang bahagi. Saka na ang iba. Sa panahon ngayon, ang may utang ay hari. Ikaw ay isang disipulo ng panloob na sekta ng Luyang. Kahit na may 10 tapang, hindi ko kayang mag-utos na singilin ka. Natatakot ka na ako'y hindi magbabayad. Kilalang tao, ngunit hindi ang puso. Kung ganoon, maghihintay ako ng ilang taon para bawiin ang kasal. Sasabihin mong uwi ka na, uwi ka na. Sasabihin mong hindi ka uwi, hindi ka uwi. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Kung walang espiritong bato, humiram na lang. Hindi rin naman ako mayaman. Lalabas ang espiritong bato. Sino ang magdadala ng 400,000 na mababang uri ng espiritong bato? Ako ay may humigit kumulang 300,000 lang. Elder Liu, ako si Kuyan Ran. Hindi ko basta-basta utangin ang iyong espiritual na bato. Handa akong magbayad ng interes. Iswi, anong sinasabi mo? Kamag-anak tayo. Dapat tayong magtulungan at magtiwala sa isa't isa. 2% bawat taon. Pakiusap, isulat mo muna ang utang na papel. Magbabayad muna ng bahagi ngayon. Ang natitira, babayaran sa loob ng 30 taon. Kung hindi mabayaran pagdating ng panahon, ako mismo ang pupunta sa inyo para maningil. Talagang magaling sa negosyo si Elder Liu. Ginagamit niya ang pera ko para kumita ng interes para sa sarili niya. 20% kada taon. Medyo mataas yata yan. Sana'y magamit mo ang mga espiritual na bato na ito. Salamat sa iyong mabuting salita. Kawawang tao, hindi. Paalam sa iyo, dating kasintahan. Huwag kalimutang magtrabaho para kumita. Magbayad ng utang ng maaga, ha? Talagang mas gusto mo ang pera kaysa sa buhay, ah. Napakalaking halaga ng espiritual na bato. Hindi rin ako natatakot na mabusog ng sobra. Walang problema, si Kuyan Ran ay galing sa isang kagalang-galang na sekta. Paano naman niya ako ambusin? Inosenteng pag-iisip ng kuneho. Maraming manliligaw sa paligid ng magandang babae. Ano ang plano mo sa hinaharap? Lalayo ako sa Yunwo City. Maghahanap ng lugar para manirahan. Gumawa ng kaunting negosyo. Haha, nagbibiro lang. Anong masasabi mo, Ginoong Liu? Itago mo na lang yung espiritual na bato mo. Gusto mo bang sumama sa akin sa Luoxia Sect bilang isang panlabas na disipulo? Sige, pero makakaya ba ng antas ng aking pagsasanay? Makakapasok ba ako sa panlabas na pinto? Nasa isang salita lang ng matanda ang lahat. Hindi ka pananagutin ng sekta. Bagamat ikaw ay nagpa-reinforce ng katawan. Malakas ang iyong enerhiya at dugo. Pwede ko bang suriin ito? Maaari po, Elder Liu. Salamat sa abala. Elder Liu, huwag po kayong malungkot. Kaya kong tanggapin ang realidad. Talaga bang napakapangit ng talento ko? Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong pisikal na kondisyon ay tinatawag na hari ng basura. Ano iyon? Basura pa rin. Tara na, ipapaliwanag ko sa iyo pagdating natin sa Luoxia Zone. Isang hakbang patungo sa tagumpay. Huwag putulin ang ugat ng damo. Muling sumisibol ang mga damo sa hangin ng tagsibol. Kapag natapos ni Elder Liu ang problema ng pamilya Liu, babalik muna ako sa bahay bago pumunta sa Luoxia Sect. Natakot ako na kapag naging magaling na ako, baka gusto nilang makipagkaibigan sa akin. Ayaw mo na bang mabuhay? Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang buhay ko. Ang mga magulang ko ay mga bayani ng pamilya Gu. Hindi nila ako sasaktan. Ito ang panlabas na token para sa iyo. Kapag nakarating ka sa Luoxia Sect, hanapin mo ako. Salamat, Elder Liu. Yixed, may sira ang ulo ng batang ito.
Mukhang hindi niya maiiwan ang 400,000 na espiritual na bato. Hahaha. Matagal na akong inaapi ng Gu family. Bago umalis, kailangan kong gumanti ng husto. Paano magiging malinaw ang isip? Sana huwag mo akong biguin. Aktibong balikan ang pamilya. Kontrolado ang panganib. May elderly na nagbabantay. Pinakamalaking mawawala ay mga espiritual na bato. Talagang hindi masama ang dating. Alam na kulang siya sa merienda. Pinapadala na ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kahit 100 patak ng espiritual na likido ay hindi makapagpapabago sa akin. Unang antas ng pagbuo ng katawan. Baka naman ako ang sinasabing may 1,0,0,0,0 antas ng pagbuo ng katawan. Ang aking pisikal na kakayahan ay para lang magpanggap na mahina. Paano ko ba dapat harapin ang batang si Gofeng? Ngayon, siya ay isang panlabas na disipulo ng Luxidian. Hindi siya dapat mamatay sa ating pamilya, Gu. Kapag siya ay umalis sa CMGT-Dance, ako ay mangunguna sa ilang tao upang siya ay tuluyang mawala. Kapag ang leon ay nakikipaglaban sa kuneho, gagamitin din ang buong lakas. Sa harap ni Gofeng na nasa unang antas ng pagsasanay, hindi ka nagpakasigla. Lubos akong natutuwa bilang ama. Napakaaga naman. Hindi naman kayo nag-uusap kung paano ako saktan, di ba? Biro lang. Huwag mong isipin ang mga duwag. Akala ko kasi may suporta ka na kay Elder Liu. Kaya't maghahanap ka ng gulo sa akin. Saan ako mangahas? Kapatid, ikaw pa rin ang aking kapatid. Walang opisyal na tungkulin, magaan ang pakiramdam. Mga tiyuhin at lolo, aalis na si Gofeng. Iiwan ko na lang ang mga gamit. Iwan mo ang iyong storage bag. Anong gamit? Ako ang humalili sa iyong posisyon bilang batang pinuno. Kaya natural lang na minana ko ang iyong mga ari-arian. Mapanganib ang mundo. Hindi ito kayang harapin ng isang batang walang karanasan tulad mo. Masyado ka pang bata para dito. Ang malaking halagang ito ay isang simbolo ng kamatayan. Mas mabuti pang manatili ito sa pamilya Gu. Ako ay disciple ng Luxiazong na itinalaga ni Elder Liu. Paano kayo naglakas loob? Bakit ayaw niyong umalis? Gusto mo bang ipakuha kita? Ako, ang mga magulang ko ay naglingkod para sa pamilya. Hindi ninyo dapat ganyanin ang aking ama. Si Gofeng ay kawawa rin. Baka pwede natin siyang bigyan ng kaunting pera. Tama ang sinasabi ng aking anak. Ang pagiging mabait sa kapwa ay tradisyon ng aming pamilya. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon na pumili ng armas mula sa imbakan. Mga bagay na pangdepensa tulad ng elixir. Gusto pang pumasok sa imbakan para kumuha ng armas at elixir. Ikaw, maganda ka. Umalis ka na agad. Tao, dalhin si Gofeng sa imbakan. Ano man ang nasa loob, kunin niya. Kunin niya kung ano ang kaya niyang kunin. Pwede bang bigyan ng storage bag? Kung hindi, hindi ka makakakuha ng marami. Hahaha, pumasok ka na. Mayroon ka lamang kalahating insenso na oras. Tumawa ka, mamaya ay paiyakin kita. Sa katapusan ng taon, bumabalik ang pondo. Ang halagang ito ng espiritual na bato ay may kaugnayan sa industriya ng pamilya Gu. Kapag nawala ito, tiyak na mahihirapan ang pamilya Gu. Pumili ng mga bagay na hindi mahalaga. May mukha ka pang magsabi na naging Panginoon ka. 3 bote ng elixir para kay Xinger. Pinilit mong itago ang 2 bote. Kahit gaano pa kahirap ang elixir ng ama, hindi ito basta-basta lang. May punto ang aking anak. Lalago pa ang pamilyang ito. Maghahanda ako. Pagdapo ng dilim, lalabas tayo sa bayan para patayin ang batang ito. Sige, umalis na tayo. Yun Hucheng, Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataong bumalik sa buhay na ito. Kung may lakas ng loob kayong dumating, hayaan ninyong hindi na kayo makabalik. Baka nagkaroon na ako ng mahalagang breakthrough sa aking pagbuo ng katawan. Sa mga yapak ni Gofeng, malamang na magpapahinga siya sa mga gubat ng bundok ngayong gabi. Pupunta lang kami ng mga kapatid ko at agad babalik. Magmadali kayo at bumalik agad. Huwag magdulot ng problema. Haha, nakalimutan ko na may 400,000 espiritual na bato pa rito. Kapatid, dalhin mo ang mga espiritual na bato sa imbakan bukas. Dalhin mo na ngayon sa imbakan. Para hindi makalimutan bukas. Halika, ang mga espiritual na batong ito ay makakadagdag ng isang minahan ng bakal. Sama-sama, inuman. Ang bodega ng mga espiritual na bato ng kuya. Hahaha, bunso. Gusto mo bang sabihin na hindi nakasya ang mga espiritual na bato? Hahaha, anong inumin pa? Walang kahit isang espiritual na bato sa bodega. Ano bang nangyari? Nadaya tayong lahat ng batang si Gofeng. Hindi niya alam kung anong paraan. Ang ginamit upang nakawin ang lahat ng espiritual na bato sa kayamanan. Bakit ka naglakas loob, batang ito?
Siguradong may nakatagong asong papel si Gofeng. Hindi maganda, sina Guxing at ang iba pa. Pangalawa at pangatlo. Kailangan ninyong lumabas. Hanapin si Guxing at ang iba pa. Sabay na dalhin si Gofeng. At ang 2 milyong espiritu ng bato na nasa kanya. Gusto ko siyang buhay. Tiyak na may lihim siya. Hindi ba ako ma-stuck sa unang antas ng pagbuo ng katawan sa buong buhay ko? Kapag napatay na ang mga nanghuli sa kanya, pupunta siya sa Luok Sesek para makipag-alyansa kay Elder Liu. Kung magtatagumpay sa pagsasanay, mabuti na iyon. Kung hindi, may daan pa ring makalabas. Sixinje, si Gofeng, dapat hindi siya lumayo. Ang mga uling na ito ay may init pa. Maghanap ng mga bakas ng mabuti. Hanapin siya. Patayin siya at umalis. May mga bakas dito. Nandito na talaga. Sa wakas, natagpuan kita. Hindi ka nagtatago. Isang tao ka talaga. Bibigay ako ng pagkakataon. Iwanan mo ang iyong huling mensahe. Huwag magreklamo sa kalupitan ng mundo. Mula nang mamatay ang iyong ama, nakatadhana na ang wakas ng araw na ito. Ito ba ang iyong huling salita? Ha? Gugafeng. Huwag mo akong patayin, please. Ikaw ay palaging aking star judge. Hayaan mong ang sandaling ito ay manatiling nakaguhit magpakailanman. Tiyak na magagalit si Gutian ba? Magpapadala ng pangalawang tiyuhin at pangatlong tiyuhin para habulin ang mga nasa key stage. Mas mabilis sila sa akin ng ilang beses. Kung tatakbo ako ng direkta, malaki ang posibilidad na mahuli ako sa loob ng 3 araw. Ang pag-atake pabalik ang pinakamainam na paraan. Gamitin ang isip laban sa walang isip. Hindi naman ibig sabihin na hindi ito magiging isang hit na nakamamatay. Baka nag-iisip lang ako ng labis. Guxiao. Magising kayo. Guxing. Sino ba talaga ang nagdulot sa iyo ng pinsala? Ha ha ha. Ito ba ang mahigit sa 10,000 espiritual na bato na iniwan ko dati? Muling bumalik sa aking mga kamay. Ikaw ang pinakamaingat, ikalawang matanda. Dapat naiintindihan mo ang ginawa ko. Kasi kailangan ko ng pera. At ang robe mo ay mahalaga, kaya naman. Si tatlong matanda ay nasaktan ang kaliwang binti. Hindi siya matatag maglakad. Hindi si dalawang matanda. Hindi si dalawang matanda lang. Kasama ang 3 matatandang pinuno. Ito ang pinakamalalang sitwasyon. Hindi natin sila kayang labanan ng lakas. Kailangan nating gumamit ng talino. Kung haharapin natin sila ng harapan, malamang hindi ko sila kayang talunin. Guro, ano po ba talaga ang inyong antas? Paano nyo nagawang patayin ang isang tagapagsanay sa unang antas ng pagkuha ng ki gamit lang ang isang daliri mula sa malayo? Guro, pagsisikapan ko ito. Naniniwala akong darating ang araw na maaabot ko ang iyong antas. Ayos lang, ang pamilya Gu ay aking tunay na pamilya. Basta't huwag lang silang manggulo sa akin. Hayaan na lang silang maging ganun. Noong bata pa ako, niyayakap pa ako ni Tio Gu. Noong panahong iyon, malinis at maayos siya. Isang suntok, patay agad. Halos walang laban. Ang gumawa nito ay isang bihasang tao na mahirap unawain. Sobrang taas na hindi ko maamoy. Ang presensya ay lampas sa aking kaalaman. Ang galit sa dugo ay hindi kasing halaga ng sariling buhay. Mas mabuti pang makipag-usap sa kuya ko. Hindi ko naman kailangan magpakarisk. Walang panganib, ligtas na nakalusot. Nakuha ang gamit ng patay, muntik na akong maging patay. Buti na lang, bumalik ako dahil sa kasakiman para sa damit. Kung hindi, makikita ko sana si Tio sa labas ng yungib. Ay naku, masama iyon. Sa tingin ko, hindi na muling makakahanap sa akin ang pamilya Gu sa loob ng maikling panahon. Mister, itong binata. Uvisen, may kailangan ka bang tulong? Uvisen, nagbebenta ng mga bagay na katatanda. Ibigay mo ang halaga ng mga bagay na ito. Ang boteng ito ng elixir ay karaniwan ang kalidad. May mga depekto sa panlabas. 100 na mababang espiritual na bato. Ang mahabang tabak na ito ay walang mga materyales na simbolo, karaniwan. 50 na mababang espiritual na bato. Ang lahat ng ito ay kabuang 180 mababang uri ng espiritual na bato. Kapatid, pareho ka rin palang negosyante. Matanda, hindi po ito ang negosyo ng pamilya namin. Nagtrabaho lang po ako sa isang komersyo ng ilang taon noon. Kaya pala ang galing mo sa abacus.
25,800 mababang uri ng espiritual na bato. Kung walang problema, magkasundo na tayo. Tama ang pagkakalkula mo. Ang kabuang presyo sa itaas ay kapareho ng sinabi ng katulong. Ilan sa mga presyo ng mga bagay ay medyo hindi makatuwiran. Ang batang ito ay tila naniniwala pang mababa ang presyo. Tila sinasadya niyang maghanap ng kapintasan. Sige, ang mga pildoras na ito ay talagang maganda. Maari namang itaas ng kaunti ang presyo. Negosyo na higit sa 20,000 na mababang antas na espiritual na bato. Nagbigay ng pakiramdam na nakagawa ng isang malaking transaksyon na umaabot sa milyon. Sinasabi ko sa'yo, tungkol sa mga bagay na ito, huwag na lang magsalita. Ang lahat ng elixir dito ay tataas ng 10%. Ang mga espiritual na gamot, sandata, at materyales ay tataas din ng 10%. Ayos lang yan. Mas mabuti kung sinabi mo ito kanina. Nakapagod na ang bibig. Tama ba, masyadong mababa ang presyo ng damit na ito? Huwag kang masyadong lumabis, bata. Akala mo ba hindi ko alam? Ito ay kinuha mula sa katawan ng patay. Kumpleto ito ng 36,000 na mababang uri ng espiritual na bato. Tama ba ang pagkakakompute? Wanhe. Ano ang pangalan mo? Para po sa inyo, Ginoo. Ang pangalan ko po ay Liu Quan. Liu Quan, tanggal ka na. Pumunta ka sa accounting para mag-final pay. Lumayas ka na. Alam mo ba kung bakit ko siya tinanggal? Dahil hindi siya marunong magmasid. Ni hindi niya napansin na ilang beses mong ginalaw ang mga bids ng palihim. Kahit na nagdagdag ako ng 2,000 na espiritual na bato, hindi ko pa rin ito makita. Tamad lang akong magbilang. Akala mo ba hindi ako marunong magbilang? Matalino ka, bata. Muan, kailangan namin ng katulad mo sa aming One Guild. Muan, interesado ka bang magtrabaho dito? Salamat, senior. Ngayon, ako ay espesyal at tinanggap na panlabas na disipulo ng Luoxia. Hintayin mo akong mapalayas dito bago ako magtrabaho. Kailan ba nagsimula ang Luoxia Zone? Nakailangan pang mag-recruit ng mga disipulo mula sa labas. Ang batang ito ay may kakayahan lamang sa unang antas ng pagbuo ng katawan. Hindi man lang siya makalampas sa threshold ng labas. May card ba ako mula sa client and merchants? Gusto mo bang kumuha ng isa? Maaari kang mag-upgrade ng mga karapatan sa kalakalan sa merchants. May kaukulang diskwento sa presyo. Sige, kukuha ako ng isa. Pangalan, Gu Feng. Si Gu Feng ng pamilya Gu sa Yunwo City. Kilala niyo po ako, senior. Hindi pa kita nakita, pero narinig ko na ang tungkol sa'yo. Hindi ko akalaing ikaw pala ang Gu Feng na tinaguri ang Diyos ang walang kapantay ng King Luoxia. Ikaw pala yung Gu Feng na may malaking bayad pinsala. Interesante. Sikat ba talaga ako, senior? Hahaha. Senior, pwede bang magreserba ka ng posisyon sa inyong komersyo para sa akin? Kapag hindi na ako makapagtagal sa Luoxia, pupunta na lang ako sa iyo. Hahaha. Inaabangan ko ang pagdating mo. Hihi. Bago mangyari yon. Akala ko si Kuyanran ay isang karaniwang disipulo ng loob. Ngayon, mukhang hindi ganun. Kung talagang karaniwan siya, hindi sana umabot ng ganito kalawak ang balita tungkol sa pag-atras ng kasal. Sige na, tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Nandyan si Elder Liu para protektahan ako. Dapat wala siyang pagkakataon na pahirapan ako. Hanap ka ng tao na papalit sa akin. Aba, ayaw ko na. Tio, natapos mo na ang karanasan sa buhay. Sobrang nakakainis ang batang ito. Mahigit 30,000 na mababang uri ng espiritu na bato, basura lang na negosyo. Talagang pinahirapan ako ng higit sa 1 oras. Nakalito na ang isip ko sa kanya. Mahigit 30,000 na mababang uri ng espiritu na bato para sa unang antas ng pagbuo ng katawan. Tiyak na ito ay isang napakalaking halaga. Kung ako ang nasa lugar mo, tiyak na maghahanap ako ng mas mababang presyo. Hihi! Sa pagkakataong ito talagang nagkamali ka. Hindi mahirap ang batang ito. Mayroon siyang hindi bababa sa 2 milyong mababang uri ng espiritual na bato. Hindi naman kailangan bigyan siya ng purong gintong card. Binigyan siya ng purong gintong card dahil ang pangalan niya ay Gu Feng. Siya yung nagpasira kay Kuya ng malaking bayad sa paghihiwalay. Na nagdulot ng kahihiyan sa kanya, si Gu Feng. Kahit na siya si Gu Feng, hindi dapat umabot ng higit sa 2 milyong espiritu na bato. Hindi alam ng batang ito kung anong paraan. Nanilimas ang lahat ng 200,000 espiritu na bato na nakatago sa pamilya Gu. Nilimas? Hindi lang nilimas ang buong pamilya Gu. Pati na rin ang pagpatay sa higit sa 10. Mga henyo na estudyanteng humahabol sa kanya. Napatay niya ang 2 cultivator sa Cyangi na nagdulot ng takot. Na kayang pumatay sa Cyangi gamit ang kanyang antas sa Linmi. Hindi marami sa buong Luxizong. Lalo na't siya ay nasa antas ng Lingyu unang baitang. May lihim siya. Makatwirang makipag-ugnayan sa kanya gamit ang Purple Gold Card. Siksi, kapag napunta ka na sa Luoxia, kahit hindi mo siya maging kaibigan, huwag mo rin siyang gawing kaaway. Mukha siyang mabait at walang malay. Pero sa totoo lang, malupit siya. Pinapatay niya ang mga disipulo ng walang pag-aalinlangan. Wala rin siyang awa kahit sa mga elder. Bagaman kaya itong gawin ng karaniwang tao.
Ang batang may ngiting nagpapakita ng dalawang hanay ng puting ngipin sa aking isipan. Ay lalong naging mausisa. Ano ba talaga ang aking pisikal na kondisyon? Mahigit 2 milyong espiritual na bato ang ginastos. Ngunit hindi makapagpasok sa unang antas ng paglinang ng katawan. Tama, 2.4 milyong. Kasama ang 36,000 mula sa samahan. Lahat ay na-convert sa banal na likido. Walang pagbabago kahit kaunti. Maliban sa patuloy na pagtaas ng lakas ng katawan. Noong una akala ko mahirap makakuha ng espiritual na bato. Ngayon, napakahirap na makalagpas sa unang antas ng pagbuo ng katawan. Huwag nang isipin ang mga susunod na antas. Kahit gaano pa kalakas ang pagbuo ng katawan. Nasa ilalim pa rin ito ng mundo ng pagsasanay. Kain na, waiter. Hindi tumaas ang antas. Biglang tumaas ang kinakain. Tumaas na naman ang gastos sa buhay. Dalhin mo pa ang 20 platong inihaw na karne. Ang 2 milyong espiritual na bato ay hindi makakatulong sa akin na makalagpas. Kung ganoon, 6 na milyong. Kung hindi sapat ang 6 na milyong, 8 na milyong. Basta't ako'y nabubuhay. Huwag sumuko. Ang pagsisikap para kumita ng pera ang tunay na daan. Nako, masyado akong na-invest sa pagsasanay dati. Ubus na ang mga espiritual na bato sa storage bag. Mas malinis pa sa sariling mukha. May kailangan ka bang tulong? Bigyan mo ako ng 1 pang plato ng inihaw na karne. Sige, magpaliban tayo ng oras. Inaabangan kong may batang padalos-dalos na papasok at mag-aalok na siya ang magbabayad para sa lahat. Tiyak na tatakbo lang siya. Hindi pwede, kailangan kausapin ang may-ari. Magtrabaho para pambayad sa pagkain. Hindi ko inakalang makikita kita dito, senyor. Mas maganda pa ang hindi inaasahang pagkikita kaysa sa paanyaya. Ngayong gabi, ako ang magpapakain. Si Tito ay si Gafeng. Nandyan tayo dati. Umorder. Pare, may balak ka ba? Seni, saan ka ba pupunta? Nang umalis ako sa Clet A Merchants Association noon. Bumisita ako sa ilang iba pang mga asosasyon. Doon ko lang naintindihan na ang presyo na ibinigay ng senior ay mas mataas ng malaking porsyento kaysa sa merkado. Yeti, mabuti na lang at marunong kang makitungo. Anong gusto ni Siksi basta't mag-order ka? Sige, hindi na ako magpapakipot. Isang baso mula kay Uncle Gu para sa'yo. Ayos, mukhang bukas ang isip mo. Gufeng, dahil ba sa pag-atras ni Kuyanran sa kasal? Hindi siya makaalis sa sitwasyon. Naghiwalay na, pero magkaibigan pa rin. Ako si Gufeng, matatag at matibay. Paano ako magkakaroon ng galit dahil sa pag-atras ng kasal? Ito ay hindi isang bitag. Kulang siya sa akin. Si Kuyanran ay maaari namang makipag-ayos ng pribado. Bakit kailangan pang pumili na mag-atras ng kasal sa harap ng lahat? Talagang nakakainis. Pinahirapan niya ang kalaban ng aking kapatid na babae. Masaya akong makita ito. Naiihi ako dahil sa sobrang inumin. Naiihi ako dahil sa sobrang inumin. Naiihi ako dahil sa sobrang inumin. Ilang baso na ba ang nainom mo? Mabilis ka, bumalik ka agad. Ihanda mo ang 1,000 na bahagi ng inihaw na karne. 100 bote ng espiritu, bilisan mo. Mabilis. Magmadali kang kumain ng gulay. May mga bagay dito na bihira nating matikman. O, hanapin mo si Ginoong Gu. Ayos, umalis na si Gofeng kalahating oras na ang nakalipas. Sabi niya, pupunta siya para maghatid ng pagkain sa kaibigan. Kaya umalis na siya. May nagbayad ba siya? Sabi niya, napakanga ninyo. Magkano? 15,600. Tanggalin ang barya. Kabuang 15,000. Bakit ang mahal? Ngayon, dapat ayusin natin ito. Maniwala ka o hindi, pwede kong gibain ang tindahan ninyo. Ginoo, ako'y bagong salta. Hindi ko po kayang lokohin kayo. Bago pa kayo dumating. Yung binatilyo ay kumain ng mahigit 100 na order ng inihaw na karne. Umabot ng mahigit 1,000 spirit stones ang nagastos. Pagkatapos noon, kayo at si Yan Siksi ay umorder pa ng ilang pagkain at alak. Mahigit 1,000 spirit stones na naman. Itong si Gofeng, anak ng lintik, baboy ba siya sa nakaraang buhay? Kahit ganito, 2,000 lang ito. Nang umalis ang binatilyo, nag-empake siya ng 1,000 na bahagi ng inihaw. At 100 bote ng espiritu. Narito rin ang iniwan niyang tala. Tulong, Ginoong Gu. Walang pambayad ang batang ito. Ako na muna ang taya ngayon. Yung utang mo, bayaran mo na lang sa akin sa susunod. Si Gofeng, kapag sinabi, ginagawa. Hindi ako bumabawi sa salita. Itong mokong na to, kumain na nga, hindi pa nagbayad. Nag-take out pa, hayop. At hindi basta take out, 1,000 piraso pa. Kaya pala ang weird ng kilos ng batang to. Nagpakita ng kunwaring walang pakialam at palabang ugali. Simula pa lang, hindi naman talaga balak magbayad. Yung sinabi sa liham na walang pambayad ay puro kalokohan lang. Kakalipas lang ng 2 araw. Mahigit 30,000 spirit stone, ubos na agad. May mahigit 2 milyon pa siya sa katawan. Para bang tinatapakan niya ang talino ko. Tito, ikaw na muna ang magbayad. Mukhang may problema si Gofeng. Bumalik na sa sinabi ni Xixikiyo. Huwag makipag-ugnayan kay Gofeng pagdating sa Luok Sese.
Natatakot akong maloko ka niya. Bakit? Kailangan kong ipaalam sa kapatid mong babae. Para kapag nakatagpo siya kay Gufeng, tulungan mo akong makuha ang 15,000 na espiritual na bato. Pagnanakaw. Sobrang hirap na ako, gusto ko nang magnakaw. Kayo, mga salot, naglakas loob kayong magnakaw sa akin. Kuya, kunin mo na ang mga gamit. Huwag niyo kaming patayin. Hindi kami kailanman nanakit ng buhay ng tao. Hindi kami mga ganid na walang awa. Sobrang hirap lang talaga ako. Nais lang makakuha ng ilang espiritual na bato. Upang mas maging maganda ang buhay sa sekta sa hinaharap. Gaano na kayo katagal nandito sa daan? 3 araw, 3 araw lang. Anong 3 araw? Napakataas ng pagiging epektibo. Sa loob ng 3 araw, nakakuha na ng mahigit 20,000. Ano ang pangalan nyo? Pang-2, pang-3. Alam ko, tiyak na pang-4 ka. Ate, pang-5 ako. Sabi ng tatay, malas ang 4. Talaga bang 3 araw lang kayo nandito? Walang daya sa bata at matanda. Totoo ang presyo at kalidad. Ate, gusto mo rin bang sumali sa pagnanakaw? Anong klaseng bagay ito? Ganyan ba ako? Kuya, puno ng integridad. Siyempre, hindi. Kunin ang mga bagay na ito. Mag-ingat kayo sa sarili ninyo. Ay, nakatagpo ng matinding tao. Tanggapin mo na lang ang malas mo. Ang batang ito ay mahusay sa pagpapanggap bilang baboy na kumakain ng tigre. Walang anuman, may higit sa 10 araw pa bago ang pagsusulit sa pagpasok ng Luok Sesek. Sa ating mga kaedad, tayo na ang pinakamagaling. Bihira ang mga taong kasing galing niya sa mundo. Kailangan siyang ayusin. 12 oras sa isang araw. Hindi tayo magpapahinga. Hehe, magpursige tayo sa pagkuha. Mas marami ang nakawin, mas mabuti. Sa huli, ako ang mag-aani. Pagdating mo sa Luok Sesek, pumunta ka sa kapatid mong babae. Isa siyang disipulo ng loob. May karapatan siyang dalhin ang mga disipulo ng labas. Sa huli, isang paalala. Huwag makisama kay Gufeng. Ang batang ito ay isang pasakit. Sobrang dami ng mga bandido. Mag-iwan ng pamasahe. Ikaw ba si Buki ng Chanki Merchants? Kilala ko ang nunal mo sa gitna ng noo. Mali ang pagkakakilala mo. Hindi ako si Buki. Wala akong magagawa, Siksi. Anong nangyari? May isang tao na espesyal na nananakot sa mga tulisan. Kaya't ang mga tulisan ay nagrereklamo. Upang maibalik ang kanilang mga nawalang yaman. Nagsimula kaming mang-hold up kahit saan. Sa kasalukuyan, sa buong kalsada. Malaking isda ang kumakain ng maliit na isda. Nang hold up kami mula sa isang kalye patungo sa iba. Ang mga nabiktima ay naguguluhan sa kanilang nararamdaman. Nagsimula na rin silang mang-agaw sa ganitong paraan. Ikaw rin ay naging tulisan matapos maubos ang lahat. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa luyang zone na walang-wala, di ba? Nakakahiya. Mga tulisan, ang mga ilegal na kita ninyo ay nakumpiska. Napakapamilyar ng boses na ito. Parang si Gufeng. Bilisan mo, kuya. Wala tayong operasyon nitong mga nakaraang araw. Buksan niyo ang inyong mga storage bag. Hayaan niyong suriin ko kung may mga nakuhang hadlang sa loob. Kayo rin, pareho lang. Huwag makipagsagupaan. Hindi kayang tiisin ng katawan niyo ang isang suntok niya. Gaano nga ba kalakas ang nakamaskarang Gufeng? Ang tapang mo, naglakas loob kang lokohin ako. Lahat ng laman ng inyong storage bag ay mula sa iligal na paraan. Umaming na kayo. Hindi, mga gamit namin talaga ito. Hindi namin ito ninakaw, siyang tuwan. Totoo, balak sana naming magnakaw. Pero hindi namin nagawa, siyang tuwan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila, siyang tuwan. Si Buki ay ninakawan na 3 araw na ang nakalipas. Nawala ang 100,000 sa parehong araw kay Buki. Nawala lahat kay Zaurui noong nakaraang araw. Ate, maraming mga tulisan pa sa harap. Walang toll fee. Bibigyan namin sila ng matinding suntok. Huwag mag-alala. Lahat ng mga ilegal na kita na nakuha ko sa daan. Inutusan ko silang pumunta sa Luok Sesek. May maayos na daan sa harap. Kailangan kong magmadali para tapusin ang huling grupo ng mga lumabag. Paalam na. Nakatagpo siya, nag-isip ng matagal. Sa huli, inisip na lang na malas siya. Basta't hindi lang kami ang malas. Mas nakaramdam ako ng balanse sa isip. Matapos ang bundok na ito, nasa unahan na ang sekta ng mapulang takip silim. Sa buong paglalakbay, kayo ang pinakaswerte. Hindi kayo nanakawan ng todo. Nanakawan din kami ng ilang beses. Kung mas maaga lang kami dumating, baka pareho lang din ang nangyari sa amin tulad sa inyo. Narinig ko maraming tao ang nagtitipon sa unahan. Kapatid na ito, anong nangyari dito? Ang libu-libong tao sa harap ay naghihintay kay Gufeng. Bakit sila nandito at naghihintay sa kanya? Huwag kang gumalaw, hindi mo ba nakikita na may mga nagbabantay dito? Ano ang gagawin natin? Mukhang hindi siya tanga. Dapat ay tumakbo siya sa dami ng tao. Hindi niya kailangan sumali sa pagsusuri ng Luok Sesek. Maaari siyang maghintay para sa mga tao. Ngunit hindi siya makapaghintay. Si Gufeng ay napakatalino. Paano niya hindi maiisip ito?
Ang libu-libong tao dito ay nakatakdang maghintay ng walang kabuluhan. Sana huwag lumabas ang kaibigan mo. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka. Sobrang sama ng mga taong ito. Sila mismo ang gumawa ng masama. Napaparusahan sila, at hindi pa rin nagbabago. Nagtatangkang labanan ang mga tagapagpatupad ng katarungan. Nakatakip na magnanakaw. Nagtatangkang lumabas ka pa. Ang mga tao na nagnanakaw sa ilalim ng ngalan ng batas ay mas kasuklam-suklam kaysa sa tunay na mga magnanakaw. Dapat mong ibigay ang lahat ng mga bagay na ninakaw mo noon at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Isang napakatalinong tao. Bakit ganito ang isip mo? Huwag kang mag-alala, Sixi. Hindi naman sila dapat pumatay. Hindi mo maiiwasan ang sakit ng katawan. Ang dami ng gustong makisali. Siya si Gorenko ng Quezon City. Ika-9 na antas ng pagsasanay sa katawan. Mahigit 50,000 jin ang lakas ng katawan niya. Mukhang hindi ka sapat mag-isa. Malakas ang iyong kakayahan. Siguro naman ayos lang na sumali pa ako, hindi ba? Siya ay mula sa Xibicheng, Chaoyuan. Ang lakas ng kanyang katawan ay umabot sa nakakatakot na 60,000 jins. Ito naman ay sikang mula sa Lat City. Kung pag-uusapan ang karanasan sa pagsasanay ng katawan sa 9 na antas, walang sinuman dito ang makakapantay. Ang mga lumabas sunod-sunod pagkatapos nito ay mga namumuno sa kanilang henerasyon sa Yunjun. Siksiksi ay natatakot na sa sobrang gulat. Mukha siyang napakaputla. Bakit ganyan kayo? Bilang isang henyo, ano ang halaga ng panlilinlang? Ibalik mo na ang mga bagay sa kanila. Kung hindi, mamamatay ka. Babayaran ko ang utang mo sa iyong nakatatanda. Wala akong magagawa tungkol dito. Haha, anong oras na nagbibiro ka pa? Saan galing ang mga taong ito? Yung batang babae nag-ensayo ng 7 antas, hindi natatakot mamatay. Mukhang maganda naman. Hahaha, ako, ang kapatid ko ay nasa loob. Yan Yexu, huwag kang makialam, mga kaibigan. Baka mas mabuti pang magkasundo na lang tayo. Ibigay ang lahat ng bagay para makaalis kang ligtas. Ang galing, Gufeng. Ihanda mo na ang mga bagay. Iingat mo ito, huwag mawala. May isa akong bagay na nakatala sa maliit kong kwaderno. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko naman kayo ninakawan, di ba? Ang pag-aalis ng mga bandido ay isang makatarungang bagay. Mayroon bang gustong makialam? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sasagutin ko na lahat. Kuya, kailangan ba tayong makialam? Nakaligtas sa isang napakadelikadong tao. Iniisip mo pang magpakamatay. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Sa mga sumali sa paglusob, mayroon bang nasaktan ng bandido na ito? Tama ang sinabi ng pinuno. Hindi kailangang magpakasapanganib. Umatras na lang tayo ng kaunti. Para hindi kayo matalsikan. Malas yan. Ang Gufeng ba na ito ay yung Gufeng na niloko si Kuyanran? Tama, siya nga. Ang kanyang antas ay kakaiba. Siyempre, ito ay isang uri ng pagsasanay sa katawan. Ang lakas ng kanyang dugo at ki ay hindi matatalo sa pagsasanay sa katawan. Isang henyo sa rurok ng 9 na antas, si Lao Liu. Tiningnan mo na ba ang kanyang katawan? Hindi ba siya may ganong uri ng katawan? Tama ang hula ninyo. Siya yung tipo ng tao na tinatawag na hari ng basura, si Lao Liu. Dati, medyo naiinggit ako sa'yo. Ngayon, wala na akong inggit. Kung ganito ang katawan, may laban pa. Hindi sana nagkakaroon ng isang panig na laban. Mukhang wala ng iba pang tao. Ayos lang, tingnan mo, parang galing kayo sa mayayamang pamilya. Puno na rin ang bag ng mga gamit. Siguradong maraming mamahaling bagay doon. Kaya medyo napilitan na akong makialam. Wala na siguro kayong mamahaling bagay, no? Ang kapal ng mukha mo, Liu Biao, ang lakas mo talaga. Sa lakas lang, naputol mo pa ang dao ng rune. Nakakatakot ang lakas ng katawan mo. Baka nga hindi ka pa maprotektahan ng tanso o bakal. Hindi maihahambing ang buto sa Chaoyuan. Walang takot na hindi mo ako pinapansin, Chaoyuan. Nakatumba ang Chaoyuan sa isang suntok. 6,000 libra ng lakas, hindi makatiis sa isang suntok. Sobrang hindi ka panipaniwala. Gafeng. Buti na lang at napigilan ko kayong kumilos. Akala ko'y magiging isang masamang laban. Ngunit hindi ko inasahan na agad itong magwawakas. Talo kayo. Dahil sa inyong kawalang galang sa akin kanina. Kukunin ko ang inyong mga ari-arian. Talo kayo. Siyempre, mga bihag ko kayo. Mabuti na lang at hindi ko kayo pinatay. Ano ba iyan? Wala na bang takot sa buhay? Tanggalin mo ang damit mo. Bilisan mo. Wala bang mga patakaran sa labas ng Luok Sesek? Dito ba ay sa labas ng Luok Sesek? Maniwala ka, hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon na sumali sa pagsusulit. Ang mga henyo na ito, natira na lang ay isang pang-ibabang bahagi. Mukha siyang bilog, maitim ang katawan, maputi ang mukha. Dahil sasali kayo sa pagsusulit bukas. Bilang isang espesyal na nirecruit na panlabas na disipulo ng Luok Sesek, hindi ko rin dapat masyadong lumabis. Kaya balak kong ibenta sa inyo ang mga pil na ito.
para magamot ninyo ang inyong mga sugat. Nang sa gayon ay mabigay ninyo ang lahat para sa pagsusulit bukas. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Kuya, malala ang sugat mo. Ang boteng ito ng San Huijian yang Dan ay bagay sa'yo. Bibili ka ba? Hindi naman problema ang sugat ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi naman malubha ang sugat ko. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Magkano? 1,000 spirit stone bawat isa. Ano to, pang hold up? Maaari kayong manghiram. Marami namang kaibigan. Basta't mga kapatid, nagbebenta rin. Mas mabuti pang ibenta mo na rin sa akin ang damit. Siksi, halika at tulungan mo ako. Anong nangyari? Naghahanda akong i-hire ka bilang aking sales assistant. Kung i-hire mo, ayos lang iyon. Libre akong tutulungan ka. Pagdating sa labas, kakain tayo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ngayon may pera na ako. Pumipili lang ako ng mahal. Ako ang magbabayad. Ang damit na ito ay pagmamay-ari ng pinakamagaling na anak dalaga sa Northwest City. Gusto mo bang maging matatag at makapangyarihan tulad niya? Mababang presyo ng 80 na espiritual na bato. Mahirap ibenta ang mga damit. Natatakot akong makasakit ng damdamin. Diretso na lang tayong mag-auction ng mga sandata. Kailangan nila ng mga angkop na sandata bukas para sa utang. Mayaman sila. Walang takot na hindi magbabayad. Kabuang kita ay halos 6 milyong espiritual na bato. Kaya pala siya si Gofeng. Hindi nakakapagtaka na napakaswerte. Hindi nakakahiya na talunin siya. Sino kaya ang gumawa ng ganitong kabutihan? Sobrang kakaiba talaga. Ako'y kumakatawan sa lahat ng tao ng Sudid Men. Upang ipahayag ang mainit na pagtanggap. Sa dating kapatid na disiple na sumali sa Luok Sezong. Talagang napakahusay ng babaeng ito. Diretso pa niyang tinawag akong dating junior. Pareho tayong masaya. Hindi ko alam kung anong dahilan ng kasiyahan ng dating junior. Dahil naging dating ka, hindi ba't nagkaroon ka ng pagkakataon? Bakit ito nakakatawa? Gusto mo bang maging kasalukuyan ko? Paano kita tatawagin, ate? Siya ang pinuno ng Sudid Men. Hindi maayos ang babaeng ito. Huwag makipag-ugnayan sa kanya. Kung may mga problema sa labas, pumunta sa Sudid Men. Ayos lang, pwede bang isama na ang pagkain at tuluyan? Mga hindi kinakailangang tao, umalis na kayo. Malapit nang magsimula ang pagsusulit sa pagpasok ng Luok Siazong. Mag-aral kayong mabuti para sa pagsusulit. Ipakita ang inyong tunay na kakayahan. Ako ay espesyal na tinanggap bilang panlabas na disipulo ng Luyang Sect. Inaasahan kong maging kapwa-disipulo kayo. Ang pagsusulit na ito ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang gantimpala para sa 3 bahagi ay 100,000. Isang mababang antas na espiritual na bato at isang mataas na antas na sandata. Gusto kong sumali sa pagsusulit para sa pagpasok. Tumahimik ka. Huwag kang masyadong magalit. Nagbibiro lang ako. Kumusta naman ang Gufeng sa labas ng sekta? Ang galing niya. Pagpasok mo sa loob ng sekta, hindi mo na kailangang mag-alala na si Kuya Ran ay gagawa ng paraan laban sa iyo. Mukhang wala siyang oras para doon. Kahit na gusto niyang kumilos, hindi ako basta-basta. Elder Liu, ano bang uri ng katawan ko? Hahaha, ang uri ng katawan mo ay napaka-espesyal, hindi ito magandang ipakala. Ito ba ay noong sinaunang panahon na ang ganitong katawan ay nagdulot ng pinsala sa tao? Maraming kaaway sa mundo. Sobra kang nag-iisip. Sinabi kong huwag mong ipagmalaki ang iyong katawan. Dahil natatakot akong mahamak ka ng iba, na makakaapekto sa iyong isipan. Bakit ganito? Bakit ako pagtatawanan? Ang katawan ko ba ay laging mananatili sa unang antas ng pagsasanay? Hindi makakausad. Katulad ng iba, mayroon ka ring pagsasanay sa katawan. Ang tanging pagkakaiba ng mga antas tulad ng pagpapasok ng key at post-heaven ay, wala kang paghahati mula sa unang hanggang ika-9 na langit. Paghahati ng 9 na langit, bawat langit ay nahahati pa sa 9 na antas. At bawat antas ay may matanda, maaari ba kayong huwag magpaliwanag ng masyadong mahaba? Medyo naiintindihan ko na. Maaari akong makalagpas. Tulad ng iba, wala lang talagang pagkakaiba sa 9 na langit. Ano ang kinalaman nito sa paghamak? Sa tingin ko, malakas ang aking katawan. Hindi pa ako nakakakita ng mas malakas na nag-ensayo sa kasalukuyan. Maliban na lang kung may mangyari. Maaari ka lamang umabot sa huli ng likha. At hindi rin dapat labis-labis. Anong ibig sabihin kapag matagal na nag-ensayo sa likas na estado? Natatakot akong mamatay ka. Sa ganitong uri ng katawan ko, walang angkop na pamamaraan na tumutugma. Hindi, ano ba talaga ang dahilan? Huwag mo nang gawing misteryo. Dahil ang iyong katawan ay pumasok sa likas na estado mula sa likas na estado. Makakaranas ng kidlat na pagsubok. Hindi lang iyon. Bawat pagsulong pagkatapos ng likas na kakayahan ay makakaranas ng kidlat na pagsubok. Hindi ito basta-basta na kidlat na pagsubok. Ito ay isang malawakang atake sa katawan, espiritu at kaluluwa. Napakakatakot.
At ang ganitong kidlat na pagsubok ay hindi tumitingin sa anumang kayamanan. Hindi ba't hindi kayang malampasan ito sa sariling kakayahan? Maliban na lamang kung ang bawat antas ng katawan at espiritu at kaluluwa ay maabot ang sukdulan. Maari lamang makatawid sa pagsubok. Isang maling alarma. Kaya't ako'y mag-aaral ng 3. Walang masama kung mas matagal. Kung may sapat na, hindi ito isang problema. Ngunit ang ganitong uri ng katawan ay hindi nagbibigay sa iyo ng oras. Basta't isa sa 3 ay ganap na. Mag-umpisa na ang pagsubok ng kidlat. Kontrolin ang progreso ng pagsasanay. Hindi ba ito posible? Itaas ang 3 sa antas na halos ganap na. At sa huling sandali ay sabay-sabay na makakaraos sa pagsubok ng kidlat. Sa tingin mo, gaano ka pa kalayo mula sa pagiging ganap sa paghasa ng katawan? Sa ganitong klase ng katawan ko, pati ako mismo, hindi ko nararamdaman ang progreso ng aking lakas. Hindi ba malinaw na ito? Ang hirap ng pinagdaanan ko para makatawid dito. May espesyal akong kakayahan. Pero hindi ko magawang maabot ang tuktok ng martial arts. Mas mabuti pang maging panatag na panlabas na disipulo na lang ako. Darating na ang 2 araw. Bigyan kita ng pagkakataon na maging tagapangalaga sa labas. Mamuhay ng mapayapa ng mahigit 100 taon. Mas mabuti na iyon kaysa sa mapatay ng kidlat. Ang ganitong uri ng katawan ay malakas. Dahil sa sabay-sabay na pagsasanay sa 9 na langit. Ang hirap dito ay ang mga kinakailangang yaman ay lampas sa libu-libong beses ng kaparehong antas. Kung walang kidlat na pagsubok, ito ay maituturing na pinakadakilang katawan sa buong kasaysayan. Ngunit ngayon, may sumubok na ba noon? Mula pa sa sinaunang panahon, maraming puwersa ang nagpapatunay na imposible itong magtagumpay. Ang pinakasikat na pagkakataon ay ilang libong taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang dinastya ay nagiging mahina, kaya't nagsimula silang magpusta ng malaki. Pinagsama-sama ang mga yaman ng isang dinastya. Lahat ng lakas ay inilaan upang sanayin ang ganitong uri ng katawan. Nagtagumpay ba sila? Nagtagumpay sila. Naitaguyod nila ang isang sinaunang dinastya na kayang tumagal ng daan-daang taon. Ngunit naipadala ito ng mas maaga. Seryoso na ang pakiramdam ko. Kayo pa, may oras pang magbiro. Naiintindihan ko na. Anong silbi ng pagiging walang kapantay sa parehong antas? Hindi ba't hanggang dito lang ang kaya kong maabot? Mukhang madalas akong pagtatawanan sa hinaharap. May pangalan ba ang ganitong uri ng katawan? Ito ay tinatawag na Wanji Daoti. Magandang pangalan, ako si Gufeng. Ako ang magiging unang tao na may Wanji Daoti. Naaabot sa tuktok ng mundo. Sinasabi ito ni Elder Liu para sa aking kabutihan. Ngunit sa loob ko ay may matinding hindi pagkakasundo. Bawat uri ng pisikal na katawan ay may halaga. Hindi ito walang solusyon. Saka, mas mahusay ako kaysa sa mga naunang Wanji Daoti. May taglay akong kakaibang mga kalamangan. At iyon ay ang 3 mataong insensaryo sa aking isipan. Walang duda, nagbigay ito sa akin ang dagdag na kumpiyansa. Hindi kalakihan ang maliit na bakuran. 3 silid at bakuran, sakto lang para magsanay ng martial arts. Sa kabuuan, ayos na rin. Tama nga, wala akong naramdaman. Walang nararamdaman kapag umuunlad ang lakas ng Wanji Daoti. 2 araw at 2 gabi. Naubos ang mga yaman na katumbas ng mahigit 4 na milyong espiritual na bato. Pero hindi pa rin makalusot. Ganito karaming yaman kung ginastos sa isang baboy. Siguro pati iyon ay makakapasok na sa antas ng pagsipsip ng ki. Senyor, pakitantya po ang halaga ng mga ito. Huwag po kayong magalit, Senyor. Ibinibenta ko lang po ito para kay Elder Liu. Natatakot ang nakababatang henerasyon na maparusahan ni Ginoong Liu kung magkakamali. Kaya pala siya ang mataas na estudyante ni Ginoong Liu. Ang apelyido ko ay Mo, tawagin mo akong Muzaishi na lang. Isang dahon ng kinglan. Sa bawat tao, mayroong mundo ng Jianghu. Mas madaling makipagtrabaho kapag nakasandal sa malaking puno ni Ginoong Liu. Siyempre, kailangan mong maayos na hawakan ang antas ng iyong pagdadaanan. Hindi dapat magpakasasa. Nakaayos na ang halaga ng lahat ng bagay. Bibigyan kita ng kalahating porsyento na dagdag sa presyo. Salamat, Ginoong Mo. Makatipid ng kaunting pera para makilala ang disipulo ng punong Elder Liu. Talagang sulit. Mahigit 500,000 na espiritual na bato na naging likido, ibinuhos. Walang kahit anong bula. Wala pa ring pagbabago. Sobrang kulang pa ang espiritual na bato. Sige, hanapin muna si Chow Yuan para sa utang. May interes ang mga resibong ito. Mas matagal ang paghihintay. Mas malaki ang kita. Walang pagmamadali kay Kuyan Ran. Hintayin munang lumakas bago pumunta. Pumunta ka sa lugar ng mga bagong disipulo sa labas para hanapin sina Chow Yuan. Nakatatandang kapatid. Bakit ka nandito? Alam mo ba ang nangyari? Anong nangyari? Yun bang pinagtataga at ninakawan kami ng mga matatandang disipulo sa labas? Pinagtataga at ninakawan. Pinapayagan ba ng sekta ang panggagahasa? Lexat, medyo may limitasyon. Ang ganda ng patakaran na ito. Hindi ko man lang alam. Napalpak ako. Sira ulo, ang mga disipulo sa labas ay talagang walang kwenta. Hindi ko nga naisip na magnakaw. Sila pa, naglakas loob na magnakaw. Dito ba ay magkasama ang lalaki at babae?
Ang lugar na iyon ay tinitirhan ng mga babaeng estudyante. Mayroong malinaw na hangganan. May mga nakatatandang tagapangalaga dito. Bawal pumasok ang mga lalaking estudyante sa lugar ng mga babaeng estudyante. Sa kabaligtaran, pinapayagan ito. Ngunit limitado lamang sa araw. Hindi ba't ito ay isang dormitoryo? Mahalagang banggitin na. Katulad din dito ng bulwagan ng mga kasanayan sa palitan. Parehong bahagi ito ng lugar na bawal ang pakikipaglaban. Basta't manatili ka rito. Tiyak kang ligtas. Mga kasama, dinala ko na si kuya na nauna sa atin. Marunong ka bang maghanda ng gamot? Bilang isang tagasuri, ako ay isang alkemista. Maganda ang kinabukasan ng alkemista kaysa sa mandirigma. Narinig ko na ninakawan ka rin. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagnakaw sa'yo. Tutulungan kitang bawiin. Hindi na. Malakas sila. Walang dahilan para magpakarisk. Walang anuman, ang mga matandang estudyanteng ito ay walang kwenta. Sobrang lakas ng loob nilang magnakaw. Kailangan niyong bigyan sila ng leksyon. Makakatulong ba ang dating kapatid na guro? Maaari ba tayong makabawi? Bayad na tulong. Ano, gusto niyong i-hire ako bilang tagapagsalunga? Magkano ang ibabayad niyo? Sige, pero dapat malinaw na kung mas mababa, hindi ako papayad. Magbibigay ako ng 1,000. 5,000 bawat isa. Mababang uri ng espiritual na bato. Ang mga nakuha ay akin lahat. Mukhang nag-hire si Gorenka ng isang eksperto. Para maghiganti sa mga nakatatandang estudyante. Hanggang saan ba ang kakayahan ng eksperto? Paano naman makakatalo ang mga bagong estudyante sa mga nakatatanda? Basta't may kasiyahan, ayos na iyon. Bahala na. Yun nga, yung unang nakisali sa pagnanakaw. Nadisipulo ni Yan Sixi. Alam niyo ba kung sino ako? Nagkaroon ng lakas ng loob na nakawin ang akin. Pwes, wala akong pakialam kung sino ka. Bakit ang hirap ng buhay mo? Anong tinatawanan mo? Minsan ba nakakaangat ang walang pera? Sanay na silang nakawan. Hindi sila nagdadala ng mahahalagang bagay. Ipakalat niyo ito sa akin. Lahat ng nanakaw sa mga kaibigan ko. Dapat lumabas na may hindi bababa sa 1,000,000 na espiritu ng bato. Kung hindi, pareho ang mangyayari sa kanila. Isang bagong labas na panlabas na disipulo. Saan galing ang lakas ng loob niyang maging arogante? Mas mataas ang lakas ng mga ito kaysa sa atin. Ang ilan ay inagawan tayo. Ang ilan naman ay hindi. Pumili ng 3 mula sa mga bagong disipulo. Maliban kay Gufeng na nasa 9 na antas ng pagsasanay ng katawan. Malamang hindi rin sila kalaban. Baka mas mabuti na lang na huwag kang mag-alala. Sobrang lakas nila. Siguradong may mga mahalagang bagay sila. Hahaha, si Hong Bijing Kang Yuangkui pala ito. Sinasabing ang kanyang mga braso ay araw-araw na nilulubog sa mainit na tanso. Matagal na niyang nahasa ang kanyang katawan laban sa mga armas. Isang beses, pinatay niya ang isang mabangis na tigre sa parehong antas. Dapat kang magpasalamat sa patakaran ng labas na ipinagbabawal ang pagpatay. Ang pinakamalaking galit ko ay sa mga taong sumisira ng aking mga bagay. Kahit gaano pa hindi mahalaga ang robe, maaari pa rin itong ibenta ng ilang dosena. Paano mo maaring sirain ang espiritual na bato ng basta-basta? Huwag kang matakot, kahit gaano siya kalakas, isa lang siya. Tama, sabay-sabay tayong umatake. Bakit ganito tayo kahirap? Mahihirap na lumabas ng walang dalang mahalagang bagay. Walang katotohanan ito. Ibaligtad mo silang lahat para sa akin. Haha, Gofeng. Natalo mo sila. Sana'y hindi sila masyadong kulang sa kaalaman. Ngunit ang pagbibihis sa kanila ng walang damit ay medyo nakakainsulto. Hindi mahalaga kung sino ka at sino ako. Ang mahalaga ay pinapaalis kita sa kanya ngayon na. Nilabag mo ang aking mga patakaran. Hubarin sila at itali ng nakabitin. Mukhang hindi naman ito lumalabag sa mga patakaran ng labas na sekta, di ba? Gufeng, nailabas mo na ang galit namin. Ang gantimpalang ipinangako sa iyo. Hindi ka mababawasan kahit kaunti. Siya si QZ ng pamilya Q sa Luyang Lungsod. Dalawa niyang kuya ay mga tanyag sa loob ng sekta. Mga eksperto sa Xiantian Realm, hindi natin sila kayang kalabanin. Bagamat ipinagbabawal ng panloob na pintuan ang makialam sa panlabas na pintuan. May mga butas sa taunang kompetisyon. Kung sakaling sinadyang matalo ng mga bihasang panloob, maaaring pumasok sa panlabas na pintuan para labanan ka, at iyon ay masama. Taunang kompetisyon. Ilang buwan na lang ang natitira. Walang takot. Ang iyong mga patakaran ay mga patakaran. May opinion ba? Kaya't nagkataon, may patakaran din ako. Walang sinuman ang pwedeng magsalita ng patakaran sa harap ko. Patayin mo siya. Ito si Gofeng, kakaiba. Akala ko ang patakaran ko ay siyang patakaran. Ito ang unang nagpapanggap na mayabang sa labas. Hindi ko akalain na may mas mataas pang antas ng kayabangan. Ang aking alituntunin ay walang sinuman ang maaaring magsalita ng mga alituntunin sa harap ko. Talagang napakamakapangyarihan.
Ang kapangyarihan ay kapangyarihan. Mukhang hindi na magagamit ang susunod na bituin. Nawala ni QZ ang napakalaking dangal. Kahit na kailangan niyang harapin ang parusa ng panlabas na pinto. Papatayin niya ang kanyang dating kapatid na disipulo sa harapan. Parehong pagsasanay ng katawan. Ang lakas ng 30 higit pang tao ni Juchong ay mas malakas kaysa kina Chow Yuan at iba pa. Mayaman sila sa karanasan sa pakikipaglaban. Mukhang kailangan na talagang ilabas ang lahat ng lakas. Gufeng, umiwas ka agad. Iyan ang kamay ng multo. Napakadelikado niyan. Kahit kaunting lason lang ang dumikit sa iyo. Maaaring mawala ng lakas ng laban ang tao. Anong kalokohan itong multo na pangpang? Sampalin mo ako sa harap ng ganap na lakas. Gusto kong mamatay ka. Bangon. Buti na lang at nakita ko agad. Kung hindi, mawawalan ako ng isang elixir. Ito ay tiyak na nagkakahalaga ng maraming espiritual na bato. Patayin mo siya, huwag kang mag-atubiling gawin ito. Walang paligoy-ligoy. Ilagay ninyo ang mga sandata, jade pendant, at storage bag ninyo. Iwanan ang mga robe at bota sa tabi. Maliban sa shorts, walang ibang dapat itira. Magtangkang gawin ito, Ginoong Q. Tandaan mo, mula sa sandaling ito, bawat sipa na matatamo mo. Lahat ng ito ay dahil sa inyong mga tauhan. Umuwi na kayo kasama ang inyong amo. Ang daming bagay na dadalhin, nakakainis. May gusto ba sa inyo? Magbid na lang kayo. Walang gustong kumuha. Kung ganon, ibenta na lang sa sekta. Si Tuo Bali ang pinakamagaling sa pagsasanay sa labas. Kaya kong makipagsabayan kahit sa ikalawang antas ng pag-akit ng enerhiya. Lahat ng pag-aari ng bagong disipulo ay ibabalik. Dagdag pa ng 5,000 na espiritual na bato. Nasa proseso ako ng pag-abot sa antas ng pag-akit ng enerhiya. Umaasa akong hindi ka makikialam. Magdadagdag pa ng 2,000 na espiritual na bato. Sana ay sapat na ito para sa iyong kwalifikasyon sa katapusan ng buwan. Isang kakaibang tao ito. Medyo may pagkabihirang ugali lang ako. Pero hindi ako tanga. Nagmamalabis ka, kapatid. Tara, kumain tayo. Kayo rin, sama kayo. Ay, napakabuti naman. Nakita kong nagwawala ka. Kaya naghanap ako ng merienda. Hindi ko na mapapalin lang. Sa oras na ito, wala na akong sobra-sobrang merienda sa katawan. At may malaking utang pa ako sa labas. Kailangan kong kumain ng buong-buo ngayon. Para mag-imbak ng lakas para sa mga susunod na araw. Para manghuli ng mga halimaw. Para mapanatili hanggang katapusan ng buwan. Haha, ang tapat mo talaga. Kapatid, hindi naman ako madamot. Basta't buksan mo lang at kakain ako. Hahaha, ang galing ng dating junior brother. Ang matatag na babae ay hindi makatiis. Hindi lang matatag, kundi medyo gwapo pa. Mas kaaya-aya siya kumpara sa mga alanganin na monghe. Kung ako si Kuyan Ran, hindi ko talaga kayang itulak ang pinto. Kailan ka dumating, Ginoo? Matagal na. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Bumalik na kayo sa pag-ensayo. Kayang umupo ng lahat tayo sa ikatlong palapag. Boss, mag-order na tayo. Wala bang problema kung kakain ako ng libre? Kumain lang ng walang pakialam. Dating kasamahan. Mukhang may kakaibang katangian ka. Tama ang iniisip mo. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Naniniwala akong nakatakdang maging kahanga-hanga ang buhay mo. Ayos lang iyon. Maaari bang humiram ng pera sa iyo? Walang usapan tungkol sa panghihiram ng tao. Baka mabaliw ang kapatid mong si Yan Yeksu nang makita ito. Huwag mag-alala, itatago ng kapatid mo ito. Lalabas ako para magpahinga. Babalik ako at iinumin kayong lahat. Mabilis, mabilis. Hindi ka makakalaban sa laban. Pero sa pag-inom, baka kaya mo. Kung nalasing ka, tutulungan kita na kumuha ng pagkain. At magretiro. Kapag dumating ang pagkain, bigyan mo ako ng kaunti. Wala akong pera para magbayad. Walang problema, nandyan si Chuyuhuan. Parang tubig lang yan. Sinasabi niya ang pangalan ng ex niya para magalit ako. Bigyan mo siya ng aral. Halika, halika. Bakit hindi pa bumabalik si Kuya X? Hindi kaya tumakas na siya. Ha 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 ha. Ang gago, tumakas nga talaga. Bakit ninyo ako tinitingnan? Gusto nyo ba ako ang maglibre? At Chu, wala kaming pera. Wala rin akong pera. Kakahold up lang sa akin kamakailan. Hindi lang kami walang pera. May utang pa kami sa dating kapatid na lalaki na hindi pa nababayaran.
Sister Chu, tulungan niyo kami, bayaran niyo na lang ito. Kung hindi, hindi kami makakalabas. Isipin niyo na lang na utang ito, okay ba? Nakakainis. Sumpain ka na maging ex mo habang buhay. Magbayad sa lobby sa ikatlong palapag. Bilisan mo. 83,000 kasama ang isang lalaki at isang babae na kumain sa inyo. Nang umalis, nagpack ng mahigit 1,000 na iba't ibang pagkain. Kabuang 163,000. Hindi pa ba kayo lalabas at maghihintay? Uy, batang waiter. Tingnan mo, baka pwede pang magbigay ng diskwento, hehe. Makinig kayo sa akin. Bukas, hanapin niyo si Gofeng, ang salarin para sa utang. Umalis na lang ang batang iyon habang kumakain. Pinagbayaran ko ng walang dahilan ang 160,000 na halaga ng pagkain. Kailangan niyo talagang ibalik sa akin ang perang to. Sobrang nakakapanghina, kaya nilang gawin to para sa pagkain. Pati na rin ang takeout. Grabe naman, sobrang sama ng ugali. Kung ayaw ng may-ari, gawin na lang bayad sa pagpapaalaga ang 160,000. Patawagin siya para magsilbi sa kama. Nga. Nag-aawit ng maliit na kanta. Pinapatawag ni Elder Gofengliu. Pakiusap, agad pumunta sa bulwagan ng mga elder. Gabi na. Anong nangyayari? Sa panahong ito, mas mabuting huwag lumabas. Mas mabuting hindi lumabas ng bahay o hindi lumabas ng bakuran. Hindi ba ako walang kapantay sa labas? Maaari ka lamang ituring na walang kapantay sa antas ng katawan. May isang grupo ng mga makapangyarihan sa Lishan na nag-ensayo doon. Ang buong bundok ng Lishan ay may 108,000 na mga simbolo na inukit. Ito ay ang Super Gathering Spirit Array. Para sa mga disipulo ng Seven Realms na mag-aral. Ang kompetisyon mula sa panlabas na pintuan papuntang panloob na pintuan ay nakakatakot. Kadalasan, 10 o higit pa lamang ang nagtatagumpay bawat taon. Hindi ba't habang lumalakas ang katawan ni Elder Liu, mas malaki ang kanyang dantsayan kapag siya ay nagtagumpay sa pagpasok sa Ki-realm. Mas malaki ang dantsayan. Mas malakas din ang laban sa kaparehong antas. Ang antas na pagpapalakas ng katawan ang pundasyon ng pag-ensayo. Mas matibay ang pundasyon. Mas makakatulong ito sa pag-ensayo sa hinaharap. Ang lakas ng aking katawan ay mas malakas kaysa sa antas ng pag-akit ng Ki. Kapag dumating ang panahon, tiyak na magiging nakakatakot ang aking lakas sa labanan. Magpakababa ka, huwag mong isipin na ikaw ay walang talo. May mga tao pa sa itaas na nasa antas ng pag-akit ng Ki. Hahaha, subukan natin ang lakas mo ngayon. Elder Liu, paano ang suntok ko laban sa isang cultivator ng Ki Gathering? Medyo okay lang. Masyado mong minamaliit ang mga cultivator ng Ki Gathering ng Luok Sesek. Mukhang kailangan ko pang magpatuloy sa pagsasanay. Uuwi ka na. Bukas, kumuha ka ng isang martial skill sa Hall of Techniques. May depekto ang paraan ng iyong paggamit ng lakas. Ay naku. Hay, ang swerte naman. Kayo rin ba ay pipili ng martial arts? Sino ang nagbayad ng pagkain kagabi? Si Chu Yuhuan ba? Huwag kang magmukhang malungkot. Ang saya naman na si Chu Yuhuan ang nagpayaman. Ang sama mo naman. Kumain at tumakas pa, nagpack ng mahigit 1,000 bahagi. Sa tingin mo ba ay niloloko kita? Hindi. Ito ay kaunting pasalubong mula sa akin at sa mga kapatid ko. Sana'y tanggapin mo. Sabihin ninyo ang inyong mga kahusayan. Bibigyan kayo ng kaunting payo ng matandang ito. Magaling ako sa mga paa. Pinakamainam para sa akin ang espada at ang paraan ng paggamit nito. Ang sibat ang hari ng lahat ng sandata. Gusto ko ng paraan ng paggamit ng sibat. Meron bang mura pero malakas na teknik sa pakikipaglaban? Wala man lang kahit ganitong kasimpleng hinihingi. Hindi rin maganda ang palasyo ng mga teknik. Masyadong mahal ang mga teknik sa pakikipaglaban. Ang mataas na antas ng karaniwang teknik ay higit sa 3,000. Kahit ang ordinaryong mid-level ay kailangan ng 10 o 20,000. Kung gusto mong mag-level up, kailangan mo ng mga espiritual na bato. Kumakain ka pero hindi nagbabayad. Iyan ang paraan ng pagtitipid. Pumili ng mura, pagtitipid din iyan. Pagpapalago at pagtitipid. Sabay na ginagawa, palad ng 1,000 kamay ni Buddha. Pangalan lang yan para takutin. Sa katunayan, ito ay isang pamamaraan na nananalo sa bilis. Dakilang sungyang na kamay. Anong klaseng bagay ito? Patuloy na pinapainit ang kinglong ng mga pangil. Talagang isang insulto sa kinglong. Kailangan pa ng 5,000 na espiritual na bato. Bakit hindi na lang ninakaw? Ang mura naman. 500 na paraan ang mura talaga. 500 teknik. 500 teknik, siguro ito na ang buong lihim ng templo ng mga kasanayan. 500 teknik, ito na yata ang pinakamurang martial arts dito. Isang araw ang may akda. Ang kababata niyang nobya ay sumama sa isang tagagawa ng sandata. Nangako siyang hindi gagamit ng armas. Nag-aral ng 0 taon tungkol sa labanan ng mga halimaw. Nalikha ang Wan Shuju. Kapag natutunan, ang mga kamay, paa, ulo at balikat ay maaaring gamitin bilang armas. Kapag natutunan, ang mga kamay, paa, ulo at balikat ay maaaring gamitin bilang armas 500 na mababang kalidad na espiritual na bato.
Kapag natutunan, ang mga kamay, paa, ulo at balikat ay maaaring gamitin bilang armas. Sa buhay na ito, hindi na kailangang gumastos para upgrade ang armas, mababang kalidad na espiritual na bato. May katwiran nga, dapat gamitin ang espiritual na bato sa mga talim. Saan ka makakakuha ng pera para upgrade ang armas? Ito na lang. Guro, pinili ko ang teknik na ito. Ano sa tingin mo? Pinili ang teknik na Wanshuju. Haha, kailangan lang nito ng 500 na espiritual na bato. At sa tingin ko, hindi mahina ang teknik na ito. Sa susunod, kung gusto mong pumili ng teknik, kailangan mo na ng puntos mula sa sekta. Naiintindihan, guro. Pwede ba akong magtanong? Saan napunta ang nagtatag ng Wanshuju? Naubos siya sa labas ng paligsahan. Hahaha. Kaya pala siya namatay ng kahiyahiya sa labas ng paligsahan noong araw na iyon. Sobrang kalokohan naman ng Wanshuju na to. Ay, binili ko pa naman to ng 500 spirit stones. Hindi rin makaalis. Ang paraan ng pagsasanay na ito ay tila masyadong pabigla-bigla. Ang itim na oso ay nagbabraso sa likod ng bakal na puno. Dapat din tayong maghubad at magbabraso sa puno. Ilang buwan na tayong nagbabraso. Ang likod ay nagkaroon ng makapal na kalyo. Tumaas ang depensa. Ngunit masyado namang hangal ang paraang ito. Si Elder Liu ang pinakamatandang elder sa labas. Malawak ang kanyang kaalaman, magandang ideya na tanungin siya. Talagang isang henyo si Go Feng. Kaya niyang ipasa ang aking espiritual na bato. Sa panlabas, parang naglalaro. Ngunit hindi ito maikakaila na isang anyo ng pagsisikap. Gayunpaman, gusto ko ang ugali ng batang ito. Sa pagsasanay, basta't hindi lumalabag sa prinsipyo. Napagkasunduan na ang lahat. Elder Liu, maaari bang pumasok ang batang ito? Umalis ako ng nagmamadali dati. Hindi ko pa naitanong kung paano kita tatawagin, nakatatanda. Ito ang aking nakatatandang kapatid sa pagtuturo. Tawagin mo na lang siyang Elder Wu. Elder Wu, magalang po akong bumabati. Elder Liu, Elder Wu. Sa palagay ninyo, maaari bang sanayin ang aklat na ito ng Wanshuju? Ang aklat na Wanshuju ay hindi naman walang silbi. Maraming mga kasanayan sa mundo. Ang hango mula sa mga halimaw. Ibig sabihin, maaari itong sanain. Kunin ang mga mahahalagang bahagi at iwanan ang mga hindi. Mangyaring huwag mag-atubiling magbigay ng payo, Ginoong Wu. Akala mo ba ako'y iyong nakita ang pera? Si Elder Wu ay may pambihirang aura. Sa isang sulyap, alam mong hindi siya ordinaryong tao. Hahaha, hayaan mong ako ang magturo sa iyo. Kasama rin ako. Ang bahaging ito ay kalokohan. Tanggalin ito, hindi makatwiran. Gawin itong ganito. Naging ganito ang pagbabago. Ayos na ang binagong Wanshuju. Hindi na ito mas mababa sa anumang mataas na antas ng kasanayan sa martial arts. Ang malaking utang na loob ng dalawang nakatatandang ito ay tiyak na mananatili sa aking isipan. Kung hindi mo kami lolokohin, ayos na iyon. Siguro gutom na rin ang mga nakatatanda. Kayo po, kakain tayo. Ito ang pinak ko kagabi. Ito yung niloko mo kay Chuyuhuan. Sinabay ko na ring ipak ang ilang gamit. Ikaw talaga, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Hindi kaya ako guluhin ni Chuyuhuan. Kung si Chuyuhuan na lang ba talaga? Hindi naman siguro, pero huwag mo na siyang lokohin ulit. Mukha lang siyang maayos sa labas. Sa totoo lang, hindi rin madali ang buhay ko. Pagpupugay sa inyo, mga nakatatanda. Malaya kayong magmasid sa mga espiritual na hayop sa loob. May ilang malalakas na espiritual na hayop doon. Mag-ingat kayo para sa inyong kaligtasan. Huwag na lang sa ahas. Ang pagsugod ng agila. Ang pagtalo ng usa. Pagkagat ng lobo. Itong set ng Wanshuju ay parang ginawa para sa akin. Si Xiao King at Xiao Bai. Sabay-sabay kayo. Sige, bukas ulit. Hahaha. Nahanap ko na sa lahat ng dako. Pero hindi ko mahanap si Go Feng. Saan na kaya napunta ng batang ito? 3 araw nang walang tao. Dapat ay nasa Spirit Beast Park si Go Feng. Punta tayo roon para hanapin siya. Sigurado ka bang dinala siya ni Elder Liu? Batang ito, pinahirapan mo ang tanging 2 espiritu ng ahas sa aking Spirit Beast Park. Malaki ang naging pinsala. Pasensya na, Elder Meng. Pasensya na. May naghahanap sa'yo sa labas. Mukhang nagmamadali sila. Lumabas ka at tingnan mo. Salamat kay Elder Meng sa pag-aalaga nitong mga araw. Magkita tayo at mag-inuman kapag may oras. Siksi at pati si Buki. Bakit nandito kayong lahat? Baka nabugbog ka na naman. Hanggat buhay pa ang dating kabrod, hindi maubos ang pag-asa. Ang pinakamahalaga ngayon ay mag-ensayo ka.
Nahuli ba ni QZ si Chow Yuan? Hindi si Chow Yuan. Yung mga tao ng pamilya Gu sa labas. Sila ang pinuntahan at hinarang ni QZ at ng mga kasama niya. Si QZ ay pinakamasama sa kanila. Huwag kang magpadalos-dalos. Haha, ginagamit ang mga disipulo ng pinto ng pamilya Gu para takutin ako. Si QZ ay talagang may talento. Ang aking ama at ang kanyang lahi ay lahat namatay para ipagtanggol ang minahan ng pamilya Gu. Sila ay nagbawas sa akin ng mga mapagkukunan para sa aking pagsasanay. Matapos akong umalis sa pamilya Gu, patuloy pa rin silang humahabol sa akin. Ang ginawa ni QZ ay walang silbi. Ang plano niya ay tuluyang nabigo. Napag-alala lang tayo ng walang dahilan. Talagang dapat nating ipagdiwang ito. Hayaan mong mabugbog ang mga walang konsensyang anak ng pamilya Gu. Sino ang magpapakain ngayong gabi? Ako na. Ang magpakain ay hindi ibig sabihin magbabayad ng mga spirit stone. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Kung hindi, ayaw ng lahat na makisaya sa iyo. Tingnan niyo ang sinasabi niyo. Huwag mag-alala, hindi niyo kailangang magbayad ng kahit anong merienda ngayong gabi. Hahaha, sana sinabi niyo kanina. Sabi ni Ginoong Qian, nakapagpahinga na ang lahat. Huwag kayong mag-atubiling kumain. Ito ang pagkain na kinuha mula sa unang restoran noong gabing iyon. Sobrang init ng Agosto. Hindi ba tayo magkakaroon ng pagtatay? Mukhang nakikita ko na ang sitwasyon, kaibigan. Pinapabayaran ka sa mga gastos. Mukhang hindi na mangyayari sa buhay na ito. Magbahagi tayo ng kaunti. Maghanap ng restoran para kumain at maging halimbawa. Maglalabas ako ng 500, maglalabas ka rin ng 500, 500, maglalabas ako ng 50. Bakit, kulang ba para sa lahat? Kung ganon, hindi na ako maglalabas. Sixy, ikaw na ang bahala sa mga snacks na ito. Pagkatapos kumain, saka magbabayad. Tio, sapat ba ang mga ito para sa pagkain mo? Siyempre, sapat na. Pipiliin ko ang isang medyo hindi magandang restaurant. Tapos kontrolin mo ang kabuang presyo. Ang mga natirang spirit stone, ibibigay ko lahat sa iyo. Hihi, Gufeng, ang sama mo talaga. Ginamit mo pa yung pagkain na pinabaon mula sa unang restaurant ilang araw na ang nakalipas. Pinalitan mo ng bago. Lasing na sila, ganyan na itsura nila. Kahit anong kain, pareho lang. Kulang ka ba talaga sa spirit stone? Laging kulang eh. Laging kulang talaga. Sixy, alam mo ba kung ano ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera? Siguro ang mga alkemista at tagagawa ng kagamitan ang pinakamalaking kita. Alkemista, hihi. Hindi ba alkemista ka? Kumusta ang pag-aaral mo? Pwede mo ba akong turuan, Fen? Ang mga guhit ay kumakatawan sa progreso ng pagsasanay. Kapag siya ay umabot sa dulo, makakamit na ang perpeksyon ng katawan. Kapatid na nakaraan. Bakit kayo nandito ulit? Tayo, Chow Yuan, ikaw ang magsalita. Kapatid na nakaraan, ako ay naglakbay para sa pagsasanay. Sa aking pagbabalik, nakatagpo ako ng mga tao mula sa pamilya Q na papuntang Yun Ucheng. Narinig ko na kukunin ang espiritu ni Gutian King. Pagbalik ko sa Luok Sesek, narinig ko ang nangyari kahapon. Inaasahan kong may kinalaman si Gutian King sa iyo. QZ, nagtagumpay kang magalit ako. Mabilis, may mangyayaring masama. Matapang ka. Ang mga humihiya sa aking mga magulang ay mamamatay. QZ, gusto mong mamatay? QZ, lumabas ka. Sira na yata to, naglakas loob na ipalabas si QZ. Siya yung ex-brother. Yung nanakit kay QZ. May nag-uumpisa ng gulo sa labas. QZ, lumabas ka. Narinig ko, si QZ ang nagpadala ng tao sa bahay ng ex-brother. Kinuha ang espiritu ng kanyang mga magulang. Huwag idamay ang pamilya. Sobrang walang hiya si QZ. Ngunit hindi maaaring labagin ang mga alituntunin ng sekta. Masyadong padalos-dalos ang nakaraang nakatatandang kapatid. Kahit na gustong pumatay, dapat sana ay sa labas ng sekta ito ginawa. Sa wakas, may isang taong naglakas loob na harapin si QZ. Ngunit hindi inaasahang siya ay papalapit na sa kanyang pagkawasak. Nagalaw na ang mga nakatatandang miyembro ng sekta. Ilang kaibigan ng nakaraang kapatid ay nag-aayos ng suporta para sa kanya. Bakit natatakot na baka masaktan ako kapag lumabas sa ipinagbabawal na lugar ng laban? Huwag kang padalos-dalos, Ginoong Q. Darating na ang mga nakatatanda. Anyway, duwag. Umalis ka, anong saya ang makikita dito? Gufeng, okay ka lang ba? Gaofeng, pinatay mo ang disipulo ng panlabas na pinto na si Jinan sa harap ng isang insenso. Mayroon ka bang nais sabihin? Totoo ang lahat. Talagang ako ang pumatay sa taong iyon. Hahaha. Aaminin niya. Bilisan mo, sirain ang kanyang kakayahan. Ihagis siya sa lakas ng langit.
Ninakaw ni Elder Liu Zhang ang espiritual na pwesto ng mga magulang ni Gofeng. Kaya siya ay nagalit. Ang oras ay nagkamali. Bagamat si Gofeng ay lumabag sa mga mahigpit na batas ng sekta, ngunit si QZ ay hindi rin ba lumabag sa mga alituntunin ng sekta. Nais lamang na mabawasan ang bahagi ng kasalanan ni Gofeng. Si Elder Liu Zhang ay may dahilan sa pagkakamali ni Gofeng. Sino ba sa inyo ang kayang manatiling kalmado at makatuwiran kapag nangyari ang ganito? Kaya bang manatiling kalmado? Ang dating kapatid ay may utang pa sa ating pinuno ng mga espiritual na bato. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi rin siya pwedeng masira. Bilang kinatawan ng alyansa ng mga babaeng banal. Naglalakas loob akong hilingin kay Matandang Liu na magpakita ng awa. Nananawagan din ako sa lahat ng matatandang pinuno na magpakita ng awa. Tahimik ka, ikalawang kapatid. Nandito ka, isang walang silbi. Hindi kayang talunin ng mga disipulo sa labas si Ginoong Liu. Ano sa tingin mo, Ginoong Liu at mga Ginoo? Kung talagang nilabag ko ang mga alituntunin ng sekta, wala na akong ibang hihilingin sa aking kamatayan. Ngunit hindi ko naman nilabag ang itinakdang mga alituntunin ng sekta. Kaya wala akong kasalanan. Ikaw, hayop ka. Pakinggan mo siya. Anong ingay-ingay mo dyan? Sinasabi mo ang unang tuntunin ang panlabas na pintuan. Walang sinumang disipulo ang dapat pumatay ng sinuman. Sa loob ng lugar ng panlabas na pintuan, anuman ang dahilan. Walang salin na mali. Itinakda ang pangalawang huling pahina para sa lugar ng panlabas na pintuan. Ang hangganan ay ang pangunahing pintuan ng Luok Seset. Sa oras ng pagpatay, naglabas ako ng 2 atake. Ang unang atake ay nakasugat sa kanyang braso. Sa panahong ito, nasa loob kami ng pangunahing pintuan ng Luok Seset. Nakasugat at nakapinsala. Hindi lumalabag sa mga alituntunin ng panlabas na pintuan. Sa pangalawang atake, isang suntok ang tumama sa kanyang ulo. Ngunit bago siya umatake, dinala ko siya sa labas ng pintuan ng Luok Seset. Kaya hindi ako lumabag sa anumang alituntunin. Ngunit may makapagpapatunay. Ang mga disipulo sa labas ng pintuan ay makapagpapatunay. Agad na ipatawag ang mga disipulo na nagbabantay sa pintuan. Nasaan ang katawan ng disipulo sa labas ng pintuan nang siya ay napatay? Nasa labas ng pintuan. Hahaha, ang galing. Gufeng, naglalaro ka sa mga butas ng mga alituntunin ng labas. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gumawa ng mga bagay? Gufeng, pinatay si Jinan. Siyempre, hindi ito sa labas ng lugar. Hindi ito lumalabag sa mga alituntunin. Ngunit ang pagpatay sa kapwa ay magdadala ng parusa na 1,000 puntos sa kontribusyon sa labas. Upang magsilbing babala, si QZ ay lumabag. Sa ikatlong batas ng panlabas na pintuan, ito ay isang malubhang kaso. Parusang pagkakabilanggo ng 1 taon. Hindi maaring palayain ng maaga. Gufeng, mayroon ka bang pagtutol? Walang pagtutol ang disipulo. Nais lamang humiling kay Elder Liu. Ipinagpaliban ang pagkakakulong ni QZ ng kaunti. Bakit? Dahil gusto kong hamunin siya sa laban na may buhay at kamatayan. Hindi ko tinatanggap ang iyong hamon. Anong karapatan mo? Wala kang karapatang hamunin ako. Para madagdagan ang iyong sansa, pinapayagan kitang humingi ng tulong. Ngunit kailangan mong pumirma upang simulan ang aray. Pigilan ang pagtakas. Sige, ako ang kumakatawan kay QZ sa iyong hamon. Tanggapin ang laban na ito. Gufeng, nababaliw ka ba? Siguradong magpapadala si Q ng maraming mga tagapagsanay na may 3 antas ng lihim na enerhiya. Upang tulungan si QZ. Kapatid, masyadong mataas ang hinihingi mo. Hindi ito posible na manalo. Kung nilimitahan ang mga banyagang manlalaro sa 3 o 5. Dahil sa dangal, tatanggapin din ng pamilya Q. Ngayon, kapatid na dating. Pumunta tayo sa unang restoran para mag-book ng hapunan sa 3 araw. Ay reserba ang buong restoran. Para sa iyong tagumpay na salu-salo. Sino ang magbibigay ng espiritu? Pinapayagan ka naming kumain at mag-empake ng 1,000 na bahagi ng pagkain. Salamat sa inyong pag-aalala. Sa laban na ito, ako'y mabubuhay. Sila'y mamamatay, mga nakaraang disipulo. May kailangan ka bang tulong? May mga armas ba kayo sa TED, tulad ng mga kamao? Pahiram naman. Ang mga guwantes na ito ay may 8 na nakaukit na simbolo. Karaniwang produkto isa 0,000 espiritu ng bato. Kung hindi kayang bilhin, mangutang na lang. Natatakot akong hindi na maibalik ito sa hinaharap. Hindi ako ganong tao. 3 araw bago ang laban ni Gofeng. Pumunta ka na lang sa akin. Salamat, Elder Liu. Sa loob ng 3 araw, ako at ang mga matanda na sina U ay susubukang dagdagan ang iyong sansa na manalo. Upang maranasan mo ang tunay na lakas ng triple key. Para hindi ka mamatay na hindi mo alam kung paano ka namatay. Salamat sa inyo, mga matanda. Bata, ito'y mananatili sa aking isipan. Ang pagkakaiba ng ki at ng pagbuo ng katawan. Maliban sa lakas, mas mahalaga ang espiritual na lakas. Ang 3 antas ng pag-akit ng ki ay bumubuo ng 1 layer ng espiritual na proteksyon. Mahirap itong sirain ng mga tagapagsanay ng katawan. Maaari rin nilang ilapat ang espiritual na lakas sa mga sandata.
Sa pag-atake, maaari itong umabot ng ilang metro sa labas ng katawan. Huwag magpakasiguro. Ang galing ng Lenyuk. 30 na tao sa antas ng pag-akit. Si QC ay nakapagtagumpay na sa pagpasok sa Inky Realm. Dumating na rin si Huang Shixong mula sa Inner Sect 52, no. 1-0. Dumating na rin si Yurulong. Ito ang unang pagkakataon ni QCD sa Fengyun Stage, di ba? Inaasahan ang iyong pagtatanghal. Salamat sa papuri, Huang Shixong. Chu Yuhuan. Dumating na rin si Chu Shiji, ang ikalima sa Inner Sect Talents List. Hindi mo akalain na malaki ang pangalan mo, Chu Shiji. Akala mo ba ang titulo kong ikalima sa loob ng sekta ay dahil sa aking kagandahan? Hindi ba? Hindi ba't ganun nga? Ang kagandahan at lakas ay sabay kong taglay, ako si Chu Yuhuan. Haha, hindi ko akalain. Pumunta rin si Chu Shiji para manood ng laban ng buhay at kamatayan sa labas ng sekta. Sino ka? Ang husay niyo sa pamilya ko'y grabe. Para mapatumba ang isang cultivator na nasa body refinement stage. Ginamit pa nila ang ilang dosenang lihim na enerhiya na may 3 beses na lakas. Hindi siya basta-bastang cultivator sa body refinement stage. Mag-ingat lagi sa maingat na pag-iingat. Haha, kuiran. Hindi ka ba nagsasanay sa loob ng kabalyahan? Baka narinig mo na ang tungkol sa laban ng iyong dating kasintahan na buhay o patay. Talagang lumabas ako para tumingin. Chu Yuhuan. Wala nang anumang kaugnayan si Yanran at Gufeng. Kung magsasalita ka pa ng walang saysay at sisirain ang reputasyon ng iba, hindi kita patatawarin, Daok Xiaozhai. Daok Xiaoqian, nakikipag-usap ako kay Kuyanran. Wala kang karapatang sumingit, aso ka lang na naglalaway. Ha. Bata, pinatawad kita sa CMG Tiden. Ngayon ay nandito ka na walang takot. Walang pakialam ang Luxi Zeng sa'yo. Ikaw, isang alipin. Matagal na ang lumipas, pero wala ka pang nakamit. Ang iyong kalikasan ay nakatakdang hindi makaugnay sa daan. Mas bagay sa'yo ang mamuhay ng tahimik sa buong buhay mo. Bakit ka pa masyadong nakikialam? Walang pakialam sa buhay ng iba. Nabayaran mo na ba yung 3.6 milyon na utang ko? Haha, sobrang sikat ang dating kong disipulo. Kuyiran, huwag ka nang mag-alala. Magmadali kang magtrabaho para mabayaran ang utang. Nandito na ba ang lahat? Sige, pumirma na tayo sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Patay na anyo. Easy, mukhang mabilis ang paghahanap ng kamatayan. Antas ng pagbuo ng katawan. Ang suntok ay kayang makabuga ng hangin na umaabot ng 1 dangkal. Ilang kilo ang lakas nito? Tiyak na lampas ito sa 100,000 kilo. Isa siyang halimaw. Patayin mo siya. Tama ka talaga, Guxia Ozai, nahulaan mo. Umuulan ngayon pero hindi ka pa umuuwi para kunin ang mga damit. Malapit nang dumating ang kidlat na pagsubok. Talagang nangyari na. Hindi maganda ang kidlat na pagsubok. Bilisan niyo at hanapan siya ng lugar para malampasan ang kidlat na pagsubok. Dalhin ko po siya sa Wind and Cloud platform. Tumigil na kayo sa ingay. Sentro ang Wind Cloud Terrace. Bawal pumasok sa loob ng 1 milya. Ako ay nasa malaking perpektong yugto ng katawan. Matibay ang pundasyon. Kaya kong malagpasan ang bagyong ito. Ito ang bagyong ng Thunder Tribulation ng Wanjai Daoti. Sa unang bagyo pa lang, pinasabog na ang Wind Cloud Terrace. Ang nakapaloob nitong lakas, hindi mas mababa sa isang buong lakas na atake ng 6 na antas ng Ki. Pinapatakbo ni Gofeng ang kanyang pamamaraan. Binubuksan ang dantian. Anong pamamaraan? Wala akong alam. Ano, hindi mo alam na kailangan ang pamamaraan para makalagpas sa antas ng Ki? Walang nagsabi sa akin. Paano ko malalaman? Bilisan mo, ipakita mo sa kanya ang Luoxia Daojing. Wala akong dala. Kantahin mo na lang sa kanya. Ayos, bilisan mo. Ang sinaunang daan ng gaoyang bagong daloy ay lumubog. Paano nga ba lumubog? Kailangan bang umupo o ano? Hindi, ito ay isang uri ng kaisipan. Naiintindihan mo ba ang intensyon? Kung umupo ako, mas magiging epektibo ba ito? Wala itong kinalaman sa pag-upo o hindi. Ang mahalaga ay nakahiga ako habang nag-ensayo. Mag-ingat, darating na ang pagsubok ng kidlat. Huwag magbasa, hindi niya talaga marinig ng maayos. Kailangan bang panoorin siyang matamaan ng kidlat? Baka sa hindi sinasadyang pagsasanay, makapagbukas pa ng dantean. Lumampas sa pagsubok ng kidlat. Anong sinasabi mong pamamaraan? Madali lang bang matutunan? Matibay ang kanyang katawan. Hahaha, tiyak na mamamatay siya.
Tiyak na mamamatay, maingay. Dating kapatid na disipulo. Ito ang aking pamamaraan. Tanging ang hinki na bahagi ang makakatulong sa iyo na buksan ang dantian. Kailangan mo munang malampasan ang pagsubok na ito. Pagkatapos ay makakahanap ka ng angkop na pamamaraan at papalitan ito. Libre ba ito? Wala akong pera ngayon. Kung libre, itapon mo na lang dito. Walang batong espiritu. Ayos, nagtagumpay siyang buksan ang dantian. Walang ibang may mas malaking dantian kaysa sa akin, di ba? May isa na namang sumanagat na halimaw. Kailangan ko ng mas magtrabaho para kumita. Saan na ang leader nyo, Kishiji? Umalis na, ito ay kay Tsushiji. Pakisabi sa kanya ang aking pasasalamat. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, hindi ako magdadalawang isip. Talaga, kaya sana ay tulungan mo ako sa susunod. Hindi ba sila naniningil ng anumang bayad? Haha, bibigyan kayo ng diskwento. Ako'y isang mahirap na bastardo. Tara na, bastardo. Paano naging bastardo ito? Ex-boyfriend. Hindi ko akalain na ikaw pala ang sinasabing walang hanggang katawan. Ako ang walang hanggang katawan. Hindi ba kayo mahihiya na makasama ako? Hindi ba kayo nahihiya? Nahihiya, masaya pa nga kami. Medyo nakakakilig, di ba? Baka pwede mo nang ipatawad ang utang naming espiritual na bato. Biro lang. Matagal na naming inihanda ang espiritual na bato para sa iyo. Ngayon, gagamitin na namin ito bilang puhunan. Kumita ng mas maraming espiritual na bato. Wu Feng, sumama ka sa akin sandali. Kung hindi dahil kay Chuyuhuan na tumulong. Ikaw, bata, hindi ka sana buhay na nakaupo rito at umiinom ng tsaa. Yitse, sa susunod, mas madalas kang makisalamuha. Gaano kalaki ang nabuksang dantian? Malaki, siguro 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Nakakatakot pala ang 1J Daoti. Dapat ay may kontribusyon din ang mga teknik na ibinigay ni Senior Sister Chu. Mas malakas ang teknik na ito kaysa sa Dao Sutra ng Falling Sunset. May kasunod bang mga teknik ang teknik na ito, Elder Liu? Siyempre, may kasunod ito. Nasa kay Chuyuhuan na kung nais niyang ibigay ito sa iyo. Inirerekomenda kong direktang lumipat ka sa ibang teknik. Para hindi ka makasagabal sa iba.